headline sa Pasada Balita ngayong Lunes, 23 sa buwan ng Pebrero 2026. Pasada Balita. Confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sisimulan na ng ICC ngayong araw. Pasada Balita. AP Sara aminadong nag-recruit na ng running mate para sa halalan 2028. Pasada Balita. Tatlo katao nawawala sa pagguho ng landfill sa Rodriguez Rizal. DNR nakatutok na sa investigasyon. Pasada Balita. 90% ng aging rice stocks na isubasta na ng NFA. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, target na 70% digital payment conversion maaaring hindi maabot ng Pilipinas ayon sa BSP. Pasada Balita. Kita naman mula sa ibayang dagat, lalaki patay matapos manlaban sa mga otoridad sa isang resort na pag-aari ni US President Donald Trump. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pacquiao-Mayweather Part 2 posible na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga paraan upang makaiwas sa osteoporosis ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Derek Drew Nasino Ramsey nananatiling tikom ang bibig hinggil sa revelasyon ni Ellen Adarna. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Aharap sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court simula ngayong araw hanggang Pebrero 27. Kaugnay sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na sinasabing madugong kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Attorney Jojo Lacanilao, convener ng Duterte Panagutin Network, nakabatay sa ebidensyang ihaharap ng kampo ng dating Pangulo ang magiging pasya ng ICC Pre-Trial Chamber kung itutuloy ang trial proper ng kaso laban sa dating Pangulo. Pwedeng mag-decide ng tatlong klase yung pre-trial chamber. Number one, sasabihin nila, confirmed yung charges, merong substantial evidence dun sa sinacharge kay former president. Or sasabihin nila, wala. O sasabihin nila, teka mo na, pag-usapan pa natin, baka pwede niyo pang dagdagan, prosecutor, yung mga ebidensya na. So, three possible outcomes, pero 2 months pa yung decision na gagawin yan. Hindi yun, pagkat sakaling ituloy sa trial, the pre-trial chamber will be abolished at magkakaroon na naman ng bagong trial chamber. Inaw naman ni Atty. Lacanilao na hindi dadalo ng personal si dating Pangulong Duterte sa pagdinig matapos pagbigyan ng ICC ang kahilingan ng kanyang kampo na i-waive ang pagharap nito kahit idineklarang fit to stand trial ng korte. Pinayagan naman siya ng court, no, ng trial chamber, kasi under the rules, pwede naman siyang hindi sumunod sa confirmation of charges. However, pagdating ng trial, wala nang option. Under the rules kasi, kailangan sumipot na siya doon. Personally, for this Monday though, pumayag ang court na, sige, huwag ka munang sumipot dito, hindi naman kailangan, hindi naman required. Pero kung matuloy ito sa trial, kailangan sumipot siya sa trial. Yan naman po si Atty. Jojo Lacanilao, convener ng Duterte Panagutin Network sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kinumpirma naman ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pinayagan ng International Criminal Court ang in-person family visit para sa dating Pangulo ngayong linggo. Dahil dito, ire-representa ng kanyang Filipino legal team si Duterte para sa kanyang confirmation of charges hearing sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Bunsod nga na madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Binubuo o kabilang sa ipadadala ng pamilya Duterte yung mga abogado na sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating LTFRB Chairman Martin Delgra III, dating Justice at Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, dating PAGCOR President Alfredo Lim, dating
presidential spokesman, Attorney Salvador Panelo at Attorney Cesar Dulay. Pasada Balita. Ibinasura naman ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang mga Pilipinong abogadong kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings. Batay sa 9 na pahinang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na bigo, ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman patunayan ang aligasyon ng conflict of interest. Tinukoy sa desisyon na walang malinaw na legal na batayan ang hiling tanggalin sina Attorneys Joel Butuyan at Gilbert Andres bilang external legal representatives ng mga biktima, gayon din ang kanilang case manager na si Attorney Nicolene Arcaina. Pinunto ng mga abogado ng biktima na walang sapat na basihan ng aligasyon, hindi saklaw ng Code of Professional Conduct para sa ICC counsels si Attorney Arcaina dahil hindi siya counsel o associate counsel. Dahil dito, nananatili sina Attorneys Butuyan at Andres bilang common legal representatives sa mga biktima sa pagdinig kaugnay ng mga kaso ng sinasabing EJK sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada Balita. Oras na 9 na sandali makalipas ang ika-6 na ng umaga sa iba pa rin paksa ng mga balita. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na may ni-recruit na siya na running mate para sa 2028 presidential elections. Ayon sa pangalawang Pangulo, noong nakarang taon pa niya ni-recruit ang hindi pa pinapangalan ng personalidad. Kailangan muna niyang protektahan ang pagkakakilanlan ng kanyang ni-recruit hanggang sa makapagdesisyon na ito sa kung anong gagawin niya sa kanyang political career. Nabatid na noong Miyerkules ay inanunsyo na ni VP Sara ang kanyang planong pagtakbo para sa pagkapangulo sa susunod na 2028 elections. Pasada Balita. Wala initial. RM? RM ng initial? Romin? Hindi. Ano? RM, yun na lang yun. Sige. Wala dyan ha? Alala. Hindi rin naman binanggit ni VP no? Hindi. O binabanggit? Alright. Sa kaugnay na balita, naniniwala naman si dating Albay Congress o Representative Joey Salceda na isang, quote-unquote, misguided gamble ang maagang pag-anunsyo ni VP Sara sa kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon sa dating congressman, hindi napapanahon ang naturang pahayag lalo mananatili pa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang June 2028. Itang dating mambabatas, bagamat nakatrabaho niya si VP Sara noon, ay tuturing niyang ill-advised move ang maagang pagdedeklara nito ng kandidatura. Anya, mas nagiging malakas ang isang presidential bid lalo kung ito'y nagmumula mismo sa kusang panawagan ng publiko at hindi sa maagang pagpoposisyon ng kandidatura. Pasada Balita. Iniwala naman ang isang political analyst na unpredictable ang branding ng Duterte administration kahit hindi na nakagugulat ang pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Ayon kay Dr. Froilan Calilong ng UST Department of Political Science, hindi lamang timing ang tinitingnang dahilan sa pag-anunsyo ni VP Sara bagkus ang kalinawan sa susunod nitong hakbang sa politika. Ipinunto ni Calilong na nagbigay daan ang maagang deklarasyon ng pangalawang Pangulo para sa mga politiko at kritiko na pumili na rin ang panig at magplano ng kanilang estratehiya. With this declaration, the lines have been drawn. With this declaration, her detractors and her supporters already are now standing on a concrete pavement, ika nga, no? Mas solido na kasi yung kanilang tinutuntungan, whether they're on the opposite fence or they're with Sara Duterte, at least alam na nila kung ano yung kanilang tinutuntungan. Nakabila naman ng samot-saring puna sa deklarasyon ni VP Sara, aminado ang political analyst na may solidong boto si Duterte sa Mindanao at Visayas dahil sa ethnic affinity. Kaya't mahirap basagin ang suporta sa kanya kahit pa may ibang kandidato mula sa mga nasabing rehiyon. Meron kasi talagang solidong boto na makukuha na kagad na bloke itong si VP Sara Duterte. Kaya nga
yung binabanggit nila before na baka mahalin tulad kay VP Binay dati, maagang nagdeklara, banderang kapos natalo. Kasi nga, iba kasi yung nagdeklara ka na mangangampanya ka pa lang at hahanap ka pa lang ng mga boboto sa'yo. Yeah. At iba yung nagdeklara ka na alam mo na meron ka na talagang malawak at malalim na support base. Ano? And so I think there's a big difference. Ano? Iisipin din natin dito yung affinity ni VP Sara, lalong-lalo na sa Mindanao at saka sa Visayas. I think it's very solid. Ano? Patinig na political analyst sa si Dr. Froil Calilong sa pareham ng DWIC. Pasada Balita. Inimok naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang mga kongresista na bumoto ayon sa kanilang konsensya hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga dahilan ng maagang deklarasyon ng pagdakbo ng Vice Presidente ay upang gawing babala sa mga kongresista. Paalala ng kalihim sa mga mambabatas, huwag pansinin ang anyay pananakot ng Vice Presidente na mananagot sila kapag nahalal bilang Pangulo sa 2028. Git pa ni Secretary Gadon, bagamat ikinampanya ng pangalawang Pangulo ang mga mambabatas na nag-iimbestiga sa kanyang impeachment, wala rin anyang nangyari dahil wala itong endorsement power. Pasada Balita. Pantalay, giniit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na katiwalian ang pinakamalaking hamon sa sino mang nagnanais mamuno ng bansa. Ito'y kasunod ng unti-unting pagdedeklara ng ilang tatakbo sa 2028 elections tulad ni Vice President Sara Duterte na nagdeklara o nagkumpirma na tatakbo sa pagkapangulo. Ayon kay Senador Lacson, bago magtapos ang kanyang panunungkulan sa 2031, umaasa siyang mananaig ang kabutihan para sa bansa sa mga darating na dekada. Gayunman, naniniwala ang senador na may karapatan ang bawat Pilipinong tumakbo sa anumang halal na posisyon basta't kwalipikado sila sa ilalim ng konstitusyon. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. PNP naka-alerto para sa mga posibleng protesta sa gitna ng pagdinig ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Isinailalim ng Philippine National Police sa ilang pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. sa heightened readiness ang lahat ng police unit sa bansa kasunod ng ulat ng nilalapit na pagdinig ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Police General Nartates, kasalukuyang minomonitor ng PNP ang mga posibleng malawakang pagtitipon para matiyak na hindi magagambala ang kaayusang pampubliko. Inatasan naman ng General ang mga regional unit na ihanda ang kanilang mga Civil Disturbance Management o CDM team at tiyaking nakaantabay ang mga medical emergency responder para sa mga posibleng kilos protesta. Bagamat iginagalang ang karapatang pantaon ng mga mamamayan na ipayag ang kanilang mga pananaw, sinabi ni Police General Nartates na nananatiling prioridad ng PNP ang kaligtasan ng publiko. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. All out ng mga proyekto ng mga LGU gamit ang 82.3 billion peso Local Government Support Fund. Sinimulan ng talakayin ayon sa Malacanang. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inamin ng Malacanang na sinimula ng talakayin ng mga alkalde at mga kinatawan ng ilang gobernador ang roll-out ng gagawing pagugol sa Local Government Support Fund na abot sa 82.3 billion pesos. Ang mga lokal na pamahalaan ang magdedetermina ng mga proyekto at magpapatupad ng mga matutukoy na mga programa gamit ang LGSF. Ibabase raw ito sa mga programa na nakapaloob sa General Appropriations Acts ngayong taon na dapat ay may kaalaman o kinalaman sa food security, health, education, infrastructure at livelihood. Sinabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto na ang LGSF ay maliit na bahagi lamang ng 1.3 trillion peso national tax share para naman sa mga syudad, bayan at mga lalawigan maging sa mga barangay para sa taong kasalukuyan. Sinabi naman ni Recto na mataas ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kapasidad at karanasan ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng national
additional projects. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may Totoklas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala sa iba pang detalye ng headlines, 3 ang napaulat na nawawala sa pagguho ng Provincial Sanitary Landfill sa San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa private operator ng landfill na International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated, naganap ang pagguho noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Kukumpirma ng legal representative ng operator na si Attorney Mark de los Reyes, dahilan ng pagguho ang bigat ng heavy equipment sa tuktok ng gabundok na basura. Anya 3 bulldozers ang napasama sa pagguho na na-retrieve naman at kasalukuyang nare-repair habang ginagamot na rin ng operator nito na nagtamo ng minor injury. Gayunman, hindi pa kinumpirma ng abogado ang mga ulat ng bilang ng mga nawawalang individual dahil sa insidente habang patuloy pang bine-verify ng landfill management at autoridad ang nasabing impormasyon. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng munisipalidad ng Rodriguez at iba pang otoridad sa private operator ng landfill para matukoy ang kalagayan ng mga sinasabing nawawalang biktima. Pasada Balita. Inomonitor na ng Department of Environment and Natural Resources ang gumuhong sanitary landfill sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa DENR, nagsasagawa na ng on-site investigation ang kanilang Environmental Management Bureau, Calabarzon at ipinag-utos na rin ang agarang stabilization operation sa landfill. Para matiyak ang pagsunod sa kanilang environmental and safety standards, inatasan na rin DENR-EMB ang private operator ng Provincial Sanitary Landfill na magbigay ng detalyadong action plan at daily project status report sa kanilang isinasagawang retrieval at rehabilitation activities. Samantala, nakatakda naman magsagawa ng technical conference ang DENR-EMB at ang operator ng landfill para mas mapag-usapan ang insidente at i-review ang pagtalima nito sa Environmental Compliance Certificates conditions. Kung mapatutunayang may non-compliance o paglabag, i-issuean ng notice of violation ang naturang operator ng landfill. Pasada Balita. Naisubasta na ng National Food Authority ang nasa 90% ng kanilang tinatawag na aging rice stocks. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kabuang 32.5 million kilos ng nasabing bigas ang naibenta sa average price na 28 pesos kada kilo. Saan kaya ito mabibili? Dito, nakaipon na agad sila ng 936.5 million pesos kumpara sa target na 912.4 million pesos. Aliban dito, nagkaroon na rin ng mas malaking espasyo sa mga warehouse para iimbakan ng mga bagong aning palay ng mga lokal na magsasaka. Ang tanong, Aging, di ba? oo, saan mabibili yung 28 pesos na kada kilo? Hindi kaya nalaon na yan. Ha? Nga isa pa di ba? Pero ito, Aging, nagkaroon ng, di ba, ng intriga before na nabubulok. Ang binanggit ng administrador, hindi po ito nabubulok. Ang term niya is Na? aging. Aging. So, what is the difference? Ang nabubulok kasi, kuya, with your indulgence, para sa aking munting kaalaman. Ay. Diba? Ang bulok, hindi na pakikinabangan. Hindi na pwedeng i-consume. Ang aging naman, kumbaga, Pwede luma. pa. Pwede pa. Luma. Luma yan. Kaya Kumbaga, lang baka may amoy. kahit amoy At laon, amoy pwede lasa pa. na. Kasi konting hugas-hugas lang, di ba? Pero hindi, yung sinasabi ko nga sa'yo halagang 50 pesos, nagkataong laon, hinugasan ng ilang beses, amoy okra at lasang okra. Ganon. Tapos ang kulay, ganon pa rin? Okay yung kulay, Okay. kaya hindi nga ako nagduda eh. Mm. Suki ko yung pinagbilhan ko eh. Mm. Kaso nga, nung isinaing na namin, bukod sa may amoy, may lasa. Hindi, binalik ko, pumayag yung suki ko. O pagbalik ko, nung pinalitan, magkano na? From 50 pesos a kilo, naging 56 pesos a Bakit? kilo. Anong paliwanag? Kasi nagkataon daw na luma pala yung naibigay niya. At nung after 3 days, nagbago ang presyo ng bigas kada kilo. Ayun. Kaya pa. So walang bulok, tawag aging. Aging. Tagalog, Nalala ko. luma. Luma. Naluluma. Correct. Ibabagpak sa mga balita.
Iginiit ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D na mahalagang maisabay sa pagunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang isasagawang 3rd trillion peso march upang makapagnilay-nilay ang mga Pilipino sa kasaysayan ng demokrasya. Ayon kay D, bagaman lumaya na sa diktadurya noong 1986 ang bansa, tila mas lumala pa ang korupsyon at paglabag sa mga karapatang pantao, lalo na sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, pangunahing layunin anya ng kilos protesta ang pagpapanagod sa mga korap, pagpasa ng mas mabisang anti-political dynasty bill at pagtatatag ng isang independent commission laban sa korupsyon. Yung panawagan po ng Trillion Peso March ay tatlo po for yung third part. Pagkulong sa lahat ng mga kurakot na yun yung matagal nating panawagan since September pa. Pangalawa, yung pagpasa ng isang mabisang anti-political dynasty bill. So hindi yung malabnaw na version na nakikita nating medyo umiikot ngayon sa mababang kapulungan. At yung sa Senado medyo mas okay ata, pero still yung gusto nating makita na anti-dynasty bill ay yung makakapag-garansya na hindi na po makukuha ng iisang pamilya lang. Yung pagka-gobernador, yung district representative, pati yung mayor ng isang lugar. And then pangatlo, yung pagpasa ng IPC at ICA-IC bills sa Senado at sa mababang kapulungan na ito yung magbubuo ng isang totoong independent commission na pwedeng bubusisi dito sa issue ng corruption kahit sino pa man yung sangkot, kung may kinalaman man sa presidente o kung yung presidente mismo. Samantala, binigyang diin naman ni D ang mahalagang papel ng mga kabataan sa anti-corruption campaign para maging bahagi ng solusyon sa mga krisis ng bansa. Actually, yung isang very important experience ko po ay siguro isang linggo bago mag-unang Trillion Peso March. So, September 21 yung unang Trillion Peso March, September 13. May grupo ng kabataan, mga college students na tumawag lang sila sa akin to ask na magsalita ako sa isang protest. Nalaman ko na lang na first time nila makipagprotesta, tapos hindi lang nila first time magprotesta ay sila pa mismo yung nag-organize na for the first time. So, napakalaki yung trabaho na inangkin nila sa araw na iyon dahil galit sila sa sistema at kumbaga kinilala nila na bukod sa may kakayahan silang kumilos, tungkulin din nila na maging parte ng solusyon dito sa krisis na hinaharap natin. Kapag tinig ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D sa panayam ng DWIZ. Akalain mo, Marso na pala next week. Akalain mo. Hindi kasi maigli ang Pebrero. Maikli naman talaga Pebrero. Pero eto, mahaba ang budget nito. Kahit maikli. Bilisan na natin, Lunes. Ay, oo nga pala, Lunes nga pala. Flag May flag ceremony. ceremony nga pala si Manan. Tuloy. Si Inang! Alamin na po natin ang ating pong altanghap ngayon pong araw ng Lunes mula po sa ating ina. Ang ina mo sa palengke, ina niya rin, ina nating lahat, ina ang tabayanan, walang iba, si Aling Beth Samson. Aling Beth. Aling Beth, magandang morning. Good morning! Siyempre, mga ina niyong lahat. Kahit nangangarag ako, kaya bumili na lang ako ng champurado. Halagang 80. Kilala ko naman yung binilang ko. May gatas na rin yan. 80 champurado. Hindi na Pinakyaw mo lahat, nakapagluto. Pinakyaw wala. Pinakyaw mo yung luto 80 niya. bilihan 71. Okay. 21. Pero masarap naman to dahil kilala ko yung binilan ko sa palengke. Mainit-init pa. Nga, Lunes Ayan, naku po, ang tanghalian. Mula sa bigas na aking binibili ng kakaraan na 40, na oras pasada naging 45. Ang bigas ko ngayon, 5 piso ang tinaas, di ba? oo, Sabi ko sa'yo, ang bigas ko ngayon, John tsaka Drew, para makain mo ng maayos. Kasi yung nakaraan, niligyan ko pa ng pandan para sumarap. Bibili ka ng pandan, babayaran mo rin ng 10 piso, 20, di bumili ka ng magandang bigas na isasain mo. 56 ang kilo ng bigas ko. lang, aray. Dahil daw sa luma na yung iba. Ayan. Ayaw pa nila ng luma aging. Dapat diba? aging. Aging, ayan. Just like wine. Ayan, dahil siyempre kakain ka kasi kahit anong sarap ng ulam mo, kapag hindi masarap ang kanin mo, hindi masarap kumain. Naman. Diba? Pag Binoykot masarap nga ang... nung mga anak ko yung kanin kong laon Kala ko binoykot. Hindi, binoykot. Hindi sila kumain ng kanin. Alaga mong aso, binoykot. Hindi naman. Mapipilita silang kainin. Pag hindi, palo sila.
Talo sila kay John. Pareho, yung tatlong aso ka, pareho rin ng kanin namin. Nakataka lang kanin nila eh. Katakal-taka lang kanin nila. 2 beses naman sa maghapon ng kanin ng aso. Ayun, yung aking bigas, dahil 56 na siya, imbis gumamit ka ng pandan, ito 2 hugas talaga. Pero masasayahan ka naman talaga sa sarap ng bigas. Ano? Tapos, itong ulam namin ay magigisa ako ng giniling sa patola. Giniling sa patola. Opo, patola sa giniling, either or. Gigisa mo yung bawang sibuyas at saka yung pipirtin mo rin yung giniling sa kutsa. Pagka yung tatimplahan mo ng konting patis, lalagyan mo ng tubig. Yung huling ilalagay mo, yung patola at saka yung miswa. Okay. Ayan. So yung giniling ko, nibenta. Walang hibe? Po? Walang hibe, Aling Bet? Hibe. Ano pa? May Walang hibe? Hindi mo nilagyan ng hibe? Hindi po. Giniling na lang po. Giniling po. Okay, sige. So, yung giniling po, na 1/4 po ay 90 pesos. Tapos yung aking patola, malaki na yan, 20. Mura gulay eh. Tapos ang aking bawang at sibuyas, mura din ng sibuyas. 100 lang ang sibuyas na pula, 80 naman yung puti. At ang aking bawang eh, 5 piso lang naman. Kaya 12 yung bawang sibuyas ko. Ngayon, ang aking miswa, isang balot ng miswa, 15. Yan yung huling-huli mong ilalagay. So, yung aking tanghalian ay 137. Ang aking bigas ay 56 at ang almusal 80. Sa hapunan naman, abay syempre, Lunes, kailangan masarap ang pagkain ng mga bata. Na-requestan ako. Walang sabaw na ulam. Ipiprito ko yung pork chop, kalahating kilo. Asin lang ang katapat niyan. Correct. Piprituhin mo Asin sa paminta. mantika. Palibasa, John tsaka Drew, ang kamatis eh, magkano lang ang kilo ng kamatis? 40. De kalahating kilo, 20, dami ng sausawan. Ano? 225 naman yung hapunan. So sa aking hapon, di ba napaka tipid na rin. Corny. Maganda pa yung gas mo. 498 pesos, may 2 piso pa akong May 2 sumobra. piso ka pa. Kaya pa yung 2 piso. O, di ba? Kasi hinalta ko yung budget sa tanghalian eh. Alright. Gulay. Pero giniling naman ang sahog. Sa hapunan naman, ang gusto nila ay pritong pork chop na may asin lang. Sausawan naman kamatis. 498. Ayan. Lunes na Lunes para sa ating altanghap ni John Ibanez at Drew na sino Pasada Balita. Metro Patrol ang inyong palengke ng inyong inay. Metro Patrol DWIC Beth Samson. Nagbabalita ng tama, syempre Lunes. Magbabudget ng tama. Back to you guys. Good morning. Good morning. Ingat ka, Aling Bet. Balita. Medyo pahinga, hinihingal ka eh. Ang papunta dun sa, ano, Kung naglalakad habang nagre-report. Diba? Hinga muna sa gilid-gilid, Aling Bet, ha? Hinihingal ka habang dapat nagre-report ka. talagang pang... Pero nagulat ako, ha? Pork chop na pinirito sa kamatis Wala, na sasawsaw. Alam ko suka yun eh. Pwede Diba? rin, oo. Suka, tsaka... May Wala. sili. Sili. Sibuyat kamatis. Pwede. Ay, sibuyas kamatis. Sibuyas bawang, tsaka paminta. Sarap. Anyway, bago tayo tuluyang magutom, ituloy na natin ang iba pang detalye ng mga nagbabagang balita. Abiso sa mga motorista, sa pula ko nito, mga kabalitan, kabalitaktakan, asahan ang mabagal na daloy ng trapiko sa ilang daanan malapit sa EDSA People Power Monument upang magbigay daan sa Trillion Peso March 3.0 sa Miyerkules, 25 ng Pebrero. Dito diniklarang holiday no? Samantalang isasara sa mga motorista ang White Plains Avenue simula alas 6 ng umaga. Habang babagal ang trafiko sa EDSA, Katipunan Avenue, expected yan, Ortigas Avenue at Temple Drive simula naman alas 8 ng umaga na tinatawag na rush hour. Ginawa namang designated parking area ang mga sumusunod na lansangan para sa mga makikilahok sa pagkilos. Temple Drive hanggang Giraffe Street para sa mga kotse, Boni Serrano Avenue eastbound para sa mga bus, 18th at 20th Avenue para sa light vehicles at mga bus, EDSA northbound mula People Power Monument hanggang Camp Aguinaldo Gate 3 para sa mga tinatawag na friendly forces. Inaasahan namang makikilahok sa nasa 30 hanggang 50,000 katao sa nasabing aktibidad. Pasada Wait, there's Balita. more! May pahabol pa. Meron pa? Walang pasok Okay. ang mga estudyante. Dahil suspendido po ang pasok sa ilang paaralan sa Miyerkules, Pebrero 25 bilang pagunitangan sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Agugunitang inideklara ng Malacanang bilang Special Working Day. Ulitin po natin Special
working day lamang Pasok. ang nasabing petsa. Aray. Kabilang po sa mga nagkansela ng pasok ang Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle Philippine Schools, mga De La Salle University schools, Miriam College, University of Santo Tomas at University of the East. Kabilang naman sa mga nagkansela ng kanilang face-to-face classes ay ang Far Eastern University, University of the Philippines, Holy Angel University, Lyceum of the Philippines University Cavite at University of San Jose Recoletos. Samantala, suspendido naman ang klase mula elementary hanggang high school maging sa government offices sa Capas, Tarlac. Ugnay nito, isasagawa rin ang ika-3 trillion peso march sa Pebrero 25 kung saan inaasang dadalo ang higit 30,000 katao. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita pa rin, sinimulan na ng MMDA at DPWH ang pagsasaayos at paglilinis sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ito'y bilang paghahanda sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Bahagi ng pagsasaayos ang pagpipintura at pagtatabas ng mga halaman sa paligid ng bantayog. Kaugnay nito, sinimulan na rin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ng PNP ang skeletal deployment ng mga pulis sa People Power Monument at maging sa EDSA Shrine. Aliban dito, nakadeploy na rin sa parehong lugar ang ilang tauhan at fire trucks ng Bureau of Fire Protection, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang ambulansya at mga tauhan ng MMDA. Pasada Balita. Ilinaw naman ng Quezon City Local Government Unit na pinapayagan nilang magsagawa ng pagkilos ang anumang grupo para sa paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Miyerkules, Pebrero 25. Kasunod na rin ito ng pahayag ng NCRPO na magpapatupad sila ng no permit, no rally policy para sa People Power Anniversary. Ayon sa QC-LGU, pinapayagan ang lahat ng grupo basta't nasa loob lamang sila ng territorial jurisdiction ng lungsod at may kaukulang permit. Kabilang sa mga pinahintulutang maglunsad ng aktibidad ang Trillion Peso March Movement na pinangungunahan ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. Maliban dito, kinumpirma rin ng LGU na walang grupo na hindi nila pinayagan batay sa kanilang paninindigan. Pasada Balita. Tutol naman ang grupong Bagong Alyansang Makabayan sa desisyon ng MMDA na italaga ang iba pang bahagi ng EDSA kabilang EDSA Shrine sa Ortigas bilang no rally zones. Ito'y sa nalalapit na paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution sa Pebrero 25 kasabay ng ikatlong bahagi ng Trillion Peso March. Ayon kay Renato Reyes, tagapangulo ng grupong Bayan, hindi nila tatanggapin ang limitasyon sa pagdaraos ng nasabing kilos protesta. Hindi anya maaaring ipagdiwang ang EDSA sa pamamagitan ng paglilimita sa kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Pasada Balita. Sa iba pang balita, iginiit ni Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino na mapapagaan ng panukalang trimester system ang trabaho ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Dahil sa panukalang sistema, ipinunto ng senador na magiging 3 na lang ang sets ng test, quiz at iba pang aktibidad ng mga guro kumpara sa quarterly o 4 na quarterly system. Ayon kay Senador Aquino, sa trimester magkakaroon mas maraming araw ng pag-aaral ang mga estudyante upang makabawi sa mga nawalang araw dahil sa lindol, bagyo o iba pang dahilan ng class suspension tulad ng holiday. Usually kasi yung administrative load, yun yung mas mabigat sa mga teacher kasi pagkatapos ng klase, they still have to complete all of those tasks. So ngayon na magiging 3 na lang, technically dapat mas magiging madali kasi nabawasan po ng 1 quarter. Pero syempre, yung bawat trimester na yan, mas mahaba siya, di ba? Kasi kumbaga po, kahit from 4 to 3, hindi ibig sabihin ko konti. In fact, ang tingin ko nga po, dadami pa, hahaba yung ating pagpasok bago magka-break. But yung sinasabi nilang gagaan, dahil po kukonti yung kanilang quizzes, tests, at mga activities rin po.
Sa kabila nito, tiniyak naman ni Senador Aquino na handa ang Senado at Department of Education na pakinggan ang suwesyon ng mga magulang at guro kaugnay sa nasabing panukala. Naiintindihan po namin yung hangarin ng DepEd. Sabi ko nga, maganda naman yung hangarin nila. Yung request lang po ng mga teachers groups at mga parents groups ay wag pong padalos-dalos or wag pong bibiglayin yung sistema. So this March, maghihiring po kami para makapagharap yung mga teachers groups, mga parents groups, pati rin po yung DepEd at doon po mapag-uusapan itong posibleng pag-transfer from quarterly to trimester. Patinig ni Senate Committee on Basic Education Chairman Bam Aquino sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Pinaigting ng PNP ang information drive laban sa pagbebenta ng smuggled at illegal na sigarilyo sa mga sari-sari store sa buong bansa. Alinsunod na rin ito sa mismong kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng mga pulis na makipag-ugnayan sa mga lokal at opisyal ng barangay upang palakasin ang kampanya laban sa illegal na yosi. Sunod na mga ulat na laganap ang bentahan nito sa maliliit na tindahan. Ayon sa PNP Chief, kailangan ipaunawa sa mga may-ari ng mga maliliit na tindahan kung paano sila nagiging bahagi ng supply network ng mga sindikato kapag pumayag silang magbenta ng naturang produkto. Kasama sa information drive ang pagtukoy sa mga brand ng smuggled at illegal na sigarilyo upang maging gabay sa mga tindero at mamimili. Pasada Balita. Papambalita, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa pamalang palalawigan ng Bulacan at sa itinalagang driver ng isang Toyota Hilux kaugnay ng sinasabing road rage incident sa NLEX nitong Pebrero 21. Batay sa report ng LTO, isang convoy ng 4 na sasakyan ang sinasabing humabol at pumaligid sa isang Toyota Land Cruiser matapos ang tangkang pag-overtake. Sa insidente, 10 lalaki ang lumabas ng kanilang mga sasakyan, pinalibutan ng Land Cruiser at inakusahan ng pangaharas at pagbabanta sa mga sakay nito. Ang sa LTO, armado ang mga lalaking sangkot at sinasabing tumakas ang convoy nang lapitan ng isang enforcer. Inatasan na ng ahensya ang driver ng Toyota Hilux na umarap sa Intelligence and Investigation Division sa Pebrero 24 o bukas at magsumite ng sinumpaang paliwanag hinggil sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng pananagutan at posibleng parusa sa mga sinasabing sangkot. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan-kabalitaktakan, yan yung binabanggit sa social media na quote-unquote presidential son na naging viral. Pero recently, itinanggi na eh. May paglilinaw po ang Presidential Communications Office na binabanggit na walang ganong nangyari. At saka doon sa mga nagre-react kasi parang nakapag-react sila nang hindi yata naintindihan yung kaso. Kasi parang nagagalit sila dahil porke ba presidential son bibigyan ng magandang atensyon. Ang hindi nila alam, ang naharas, kung totoo man nangyari, yung presidential son. Hindi yung presidential son ang nangharas. Baligtad. Baligtad po ang nangyari. Marami nagko-comment ng baligtad na kesyo ganyan, may privilege ba, ganito ganyan, dahil nga totoo ba o hindi, amin nilang pinagalitan at tandaan nilang binash. Pero kung tutuusin, kung totoo man nangyari yan, ang naharas yung sinasabing quote-unquote presidential son. Sino namang magtatangka? Hindi, tsaka ba't iisa kung presidential son yun? Lang. Dapat mas marami convoy nun. Oo. Mas mahaba. Diba? So, pero again, ulitin natin. May CCTV ba? Wala nga eh. Ang sabi nga nila, isa pang sabi nila, may dashcam dapat yan Dashcam pa. Dapat may video yan Bakit wala? Kaya nga nung tinatanggi naman ng Malacanang na may nangyaring ganito na involved ang sinasabing quote-unquote presidential son. Oras muna sa udyat! 46 minuto na makalipas ang ika-6 ng morning. At narito na po ang tinatawag na February's Love Quotes. True love is a great teacher. It draws out the best in us. Thank good, thank God, thank God. God bless you and have a blessed Monday. Po ang napakikli pero napakalalim at napaka makahulugang mensahe
Mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Vice President Sara Duterte aminadong nag-recruit na ng kanyang running mate, kaya pala RM, running mate, para sa halalan sa 2028. Pasada Balita. 3 katao nawawala sa pagguho ng landfill sa Rodriguez Rizal. DNR nakatutok na sa investigasyon. Pasada Balita. 90% ng aging rice stocks o mga lumang stock ng bigas na isubasta na ng NFA. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, target na 70% digital payment conversion maaaring hindi maabot ng Pilipinas ayon mismo sa BSP. Pasada Balita. Kita naman mula sa Ibayang Dagat, lalaki patay matapos manlaban sa mga otoridad sa isang resort na pag-aari ni US President Donald Trump. Pasada Sa Balita. balitang pampalakasan, Pacquiao Mayweather Part 2, posible na. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan naman, mga paraan upang makaiwas sa osteoporosis ating alamin. Pasada At Balita. sa balitang showbiz, Eric Drew Nacino Ramsey nanatiling tahimik hinggil sa mga revelasyon ni Ellen Adarna. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang bagong chairman ng Foreign Relations Committee sa Senado, taon po ni Senator Erwin Tulfo. Vice President. Senator Erwin, magandang umaga po. Johnny Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Sen. Good morning po, Senator. John, yes, Drew, good morning. Easy lang dyan sa Vice President na allergic na tayo dyan. Ano raw? Alam mo naman, Ah. pag may mga bagong balita na gano'n, yung mga kalaban, nandyan, pagpatiyastahan ka, hindi pa nga natatapos. Ika nga, katatapos lang pala, 2025 talaga, nabugbog tayo, John at Drew, sa mga intriga. Ito na naman, kaya huwag muna. Ayaw Pero- kong pasukin na yung mga Vice President na yan. Pero Sen, hindi natin may iwasan kasi alam mo kung bakit. Lumabas mismong yung campaign strategist na si Kuyang Alan Herman. Nagbanggit yung tambalang Lenny Tulfo. Isang 1-2 punch. Ay, opinion niya lang yun. Huh? Kanya-kanya naman may opinion. Anyway, yes sir, how can I help you this morning? Yun nga, yung topic na to, hindi ba nagpapabago sa isipan mo? Itong bahaging ito ng pahayag ng isang campaign strategist na, Senator Erwin? Actually, John and Drew, nung marinig nga ng pamilya ko yan, ang aking asawa at mga anak. Tinakwil ka ba? Oo, sinabihan ako na, Dad, Laki ba ang mata? Oo, hindi. Exactly. Katatapos na ng mga intriga natin, mga demanda sa COMELEC, etc., disqualification. Ito na naman. So, I guess, kung gugustuhin mo talagang we have to brace ourselves. Takot-takot, ultimo. Alam mo ba dyan, at saka Drew, Apo. pati yung mga picture mo ng elementary, naku, mahahanap ng mga kalaban niya. Mahirap. Alam nila kung ilang beses kang pinadita, ilang beses kang pinalo. Kung anong grade ang nakuha mo ng Iba elementary. yun. Pati yung mga na-link sa'yo. Exactly. Nalink sa akin. Pati sabi, si John Ibanez, kasama ng kainuman, etc. Sen, Kaya magiging problema dyan. Sen, kung itinatanggi mo yung pagiging VP, mariin ko rin itinatanggi. Naging tayo. Ginagawa nating biro pero napakaseryoso nito kasi, Senator Erwin. Kasi nga, sabi niya nga, dagdag ko lang pagsasama ng Mass Appeal at Class D at E at Progressive Ethical Crusade na hinahanap ng Gen Z ang tambalang Lenny Erwin. Marami pa dyan naman, John, at saka Drew. Kami na doon na lang mismo sa grupo nila, Madam Lenny. Nandiyan naman ang iba't ibang uri pwede itandem sa kanya. Sila, si Sean Tiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Feeling masyado sa Gen Z, so bakit hindi mo na tumingin doon, di ba? So,
So yung kasagutan ng pagtanggi sa VP ay final na and executory, ika nga. Yes, sir. I mean, Forthwith. Forthwith. Yes, Forthwith. exactly. Pati si Sen Rapi, walang interest dahil ang sa kanya for re-election na lang siya sa Senado kasi first re-election niya ito. Okay. Maaga pa. Kasi Oo. 2026 pa lang. Diba? Pero 2026 is 2028, 2028. sabi nga nila. Anyway, so huwag na natin ipilit kung ayaw talaga ni Senator Erwin. Siya may katawan, ba't pa natin ipipilit? Oo naman, Ba? oo. Anyway, Oo nga naman. po, ba? Kahit by kampanya natin, kung talagang ayaw ng may katawan at hindi kakandidato, di wala rin naman mangyayari. Pero marami pa silang aasikasuhin sa Oo. Senado. Anyway, Senator, i-shift ko lang kasi mukhang maganda itong kababasa ko lang na story kanina with your indulgence. Yung tungkol sa panukala mong interest-free loan sa mga OFW. Ano nagtulak sa iyo nito, Sen Erwin? Ang dami kasi, Sir John, Sir Drew, na mga OFW na paalis na ng Pilipinas, may trabaho nga doon. Ang problema, wala silang may iwan dito sa kanilang pamilya, lalo na yung mga domestic helper. So, nanghihingi kahit na paano, pupunta sa opisina, baka pwedeng mabigyan sila na 10,000, 5,000, 20,000, basta maiwan lang nila sa pamilya nila. So, naisip natin na gawa na lang ng interest-free na loan, siguro through OWA, or DMW, pwede sila makakuha ng loan niya. Provided na may contract na sila. Tapos, salary reduction na lang siguro. Sir John, Sir Drew. Alright, so ibig sabihin, mas magaang ito dahil unang-una, walang interest at saka siguradong mababayaran. Correct. Kasi ang problema ng karamihan ng OFW, kahit yung mga seaman natin, walang may iwan. Yung seaman, hindi naman kaagad yan makakapag-sweldo. Pag umalis ko na rin ngayong buwan ng Pebrero, makisweldo ka agad ng Marso. Hindi. Pati yung mga domestic helper, aabutin ng ilang buwan. So for the meantime, habang wala pa sweldo, walang kakainin ng pamilya. So yun lang naisip natin. Sa mga pangangailangan nila, kunwari, sa overseas, baka may mga kailangan silang gamit. Biglaan. So, meron silang parang pocket money. Magandang balita yan para sa mga OFW. Saka maging sa pamilya nila. Oo, di ba? bawas sa gastos. Oo, anyway. Ang mangyayari, bali yung first year lamang naman nila ang kumbaga tsaka yung mga may eksaktong visa na para siguradong may pambabayad at may babawas na sahod, Sir Erwin, Sen Erwin. Kontrata, Sir John, Sir Aha. Drew. Kailangan may kontrata at paalis na may ticket na. Yun po pwedeng bigyan. Ika nga nitong loan na ito na. Saka tama ba, first time OFWs lang ang mabebenepisyohan nito? Tama yan, Sir Drew, kasi yung mga first time talagang wala pang sasahurin yan. At least yung mga dati ng OFW, alam na nila yung gagawin nila. Babalik na sila sa amo nila o kumpanya nila. Pero itong mga first time kasi talagang walang kikitain niya for few months. Kaya kailangan nilang mag-loan o mabigyan ng pera para may maiwan sa pamilya. Alright. Po, Senator, mag-ship lang ako dito dahil sa ibang issue naman, ano po. Dahil kayo po ang bagong chairman po ng Senate Committee on Foreign Relations. Meron pong kamusta po ang inyo pong nakipag-ugnayan po ba kayo sa Chinese Embassy sa gitna nga po ng issue nga po yung pagtatalo-talo po ng ilang po ninyong mga kasamahan dyan sa Senado at tama ba may caucus kayo mamaya? Ngayong alas 11, meron akong meeting with the Chinese ambassador, and then at 1:30, meron kaming caucus ng mga senador, isa sa mga pag-uusapan niya. So definitely, after ng meeting, siguro 12:30, magre-report sa Senado kung ano na pag-usapan namin ng Chinese ambassador. Yung mismong ambassador ang kausap mo, Senator Erwin, mamaya. Yes, John. Maraming mga issues, wide range of issues itang pag-uusapan. Pero ang bit-bit ko mamaya payagan naman yung mga isda natin, mga isda at huwag ng tabuyin. Tapos yung ating Coast Guard, kung masalubong Manila, hindi naman nila kailangan banggain siguro o saktan yung mga tauhan natin. Ang binabanggit ng iba at ng mga eksperto, ilan sa mga eksperto, Senator Erwin, gamitan ng diplomasya. Ito ba ang isa sa mga dala mo para mamaya, Senator? Tama. I mean, kasi
they're claiming nasa kanila yung buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasi sinasabi pa sila dating 9-dash line. Pero yung sa kanila kasi, ang basihan nila, historically, nga, yung 12th century daw, under the Yuan dynasty, claim na rin nila yun. Pero wala namang papel. Tayo naman, yung ating hawak, ay yung 2016 arbitral ruling at saka yung UNCLOS. Sa UNCLOS, nakapirma rin sila doon. Yung United Nations Convention on Law of the Sea, pwede kang dumaan daan sa karagatan nila na hindi ka sasaktan o hindi ka tatabuyin dahil yung free commerce, yung navigation ay nakapaloob doon sa UNCLOS na. Isa rin sila sa mga signatory at tayo yung mga signatory din. Ikaw ba'y confident na pagbalik mo ng Senado mamaya, may magandang balita kang bitbit para pag-usapan ninyo mga senador? Sen? Tignan natin, siguro kailangan lang talaga na mag-usap. Mas maganda yung nagkakaroon ng mga meeting na ganito, engagements, rather than sa public debate. Kasi walang nangyayari. Babanat yung isa, sasagot yung isa. Whereas kung mag-meet sa isang lugar, may mangyayari. May cooler heads. Sana nga may mangyari na maganda na meron tayong ibabalitang maganda sa mga kasamahan natin. At si Chinese ambassador naman papayag doon sa ating mga request mamaya. Po, so palilimitahan ho ba natin sa ating po mga kapwa senador yung kanila pong mga pahayag hinggil nga po dito sa issue, lalo po yung may mga maiinit po. Mga maaanghang na nabibiti yung mga salita, Senator Erwin. Yan ay iiwasan natin. Hindi ko po pwedeng sabihin sa mga kasamahan ko na itigil dahil nagkarapatan sila. Maging sila Commodore Tariela kasi meron tayong freedom of speech, freedom of expression na nakapaloob sa ating Constitution. Ang sasabihin lang natin, hindi natin pwedeng pigilin yun. Pero saan ba nagmula ito? Nung magkaroon na nung sumagot na yung kanilang spokesperson, habang nag-umpisa ito lahat nung nagsalita kasi si Commodore Tariela sa isang paaralan, parang school briefing at meron siyang ginamit caricature doon. Actually, AI produced na caricature ng Chinese president. Nagalit sila dahil insulto daw, dahil ang pangit ang itsura ng presidente nila. So doon na nagkaroon ng exchange of words tungkol doon sa nilektorahan pa ng spokesperson ng ating Commodore na magdahan-dahan dahil hindi raw yung kasama sa freedom of expression. Doon na pumasok yung mga senador kami dahil sinabi namin na huwag mo kami lecturean ng freedom of expression dahil wala kayo niyan, kami meron. So hindi mo pwede. Dapat ganito lang ang freedom of press, freedom of expression. Another topic, medyo sensitive din ito dahil mukhang binabanggit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tatalakayin nyo sa All Senators Caucus din ngayong araw yung issue naman kay Senator De La Rosa, Senator Erwin. I'm not so sure, pero since siya ay kasapi sa leadership ng Senate leadership, SP Soto siya, si Senator Pro Tempore Lacson at si Mick Subiri, sila yung may agenda niyan. So sila, dahil yan ay All Senators Caucus, ibig sabihin, pati ang minority kasama. So definitely, kung sinabi nilang tatalakayan niya pag-uusapan. Isa sa mga pag-uusapan kung babaguhin ba yung rules, kung hahayaan ba yung isang senador na hindi pumasok pero nagsisweldo. Kasi yung backlash niyan, yung mga nakaraang linggo talagang nagalit ang mga kababayan natin. Sinasabi at pinapasweldohan yan, hindi naman pumasok. Buwis namin na pinagsisweldo sa government official. May punto din naman yung mga kababayan natin. Opo, and November 11 pa nung last year, huling nagsimulang hindi pala pumasok hanggang kasalukuyan si Senator De La Rosa. Hindi pumapasok. Yan ang pag-uusapan namin, narinig ko na siya, kung magbubutuhan siguro kami mamaya kung babaguhin ba itong rules na ito na kung hindi pumasok yung senador, tuloy-tuloy ang sweldo niya o kung hindi siya pumasok, from the very first day, cut off na yung sweldo niya. So yun ang pag-uusapan din siguro mamaya sa caucus na yan. Alright. VP. Senator Erwin, baka may karagdagan ka pang pwedeng ipahayag sa ating mga kababayan. Go ahead. Panawagan po, Senator. Ang guwang ko lang kasi it's kind of frustrating na Sir John, Sir Drew, kasi ang dami natin mga problemang kinakaharap. Right. Merong yung flood control. Tama naman yun, may accountability. Merong mga impeachment ng presidente, vice-presidente.
naubos yung oras ng Senado sa mga bagay na ito. Pero nakakaligtaan natin yung problema ng bayan. Problema, mahal na bilihin. Problema, ika nga sa pagpapagamot, saan kukuha ng pambayad. I'll give you an example, Sir Drew, Sir John, doon sa office ko, sa select office ko sa Palawan. Every day, bumibitaw kami ng 100,000 na ayuda para pampagamot, pambili ng gamot, paglabas sa ospital. Tapos everyday sumusulat ako sa DOH na kailangan ng 100,000, kailangan ng 50,000 para mailabas sa iba't ibang ospital ng Palawan yung mga pasyente. So, yun yung naipangako eh. Yun ang siste na hanggang ngayon hindi na pag-uusapan. Paano pababain ang presyo ng pagkain? Paano pababain o yung ika nga magpapagamot ng libre? Exactly. Yun ang mga problema kasi nauna yung pagtalakay sa impeachment, pagtalakay sa flood control. Hindi ko sinasabi na walang accountability. May accountability rin. Pero the more time na you spend with these issues, yung mga flood control, impeachment, dapat more time din bibigay natin maghanap ng solusyon. Paano mapamura ang bilihin? Paano makahanap ng libreng pagamot yung mga kababayan natin? Right. Alright, with that, very well said, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat sa pagkakataon at sa mga susunod na araw. Ha? Hindi BP, John, pa kanina ka pa paulit-ulit pa BP, nakakatakot yan. naman tayo. Ito, deal tayo, Senator, bago ka namin pakawalan. Sige, pag pumayag kang VP, aamin na ako. Di bali wag ka nang umamin. Thank you, Sen. Thank you. Good morning. Senator. Good morning. Ingat. Good morning po. Good morning. Alright. Salamat si Senator Erwin. Maraming Actually, anyway, yun lang naman sabi nga naman. Opinion naman niya yun. Ng isang campaign strategist. Anyway, Basta ayaw alam talaga. alam na natin yung RM. Running mate. Running mate. RM pala yung Anyway, yan po mga kabalitaktakan si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na wag po kayong magagalit kung ganito naman namin na siya kausapin on a Monday dahil pinapagaang lang po namin yung mga issue at saka wala pa po kasi akong balbas at bigote, kaibigan ko na yan. Kaya ganun. Tsaka sa industriya naman natin ang galing yan, di ba? Tsaka siya naman nagsimula eh. Yung tungkol sa relasyon eh. O, di ba? Well, Hindi naman ako, di ba? may sisingaw ba na? Feeling Baka ko ma- wala. ba- hindi Feeling na ko wala kasi on air, binanggit ko na wala eh. Anyway, biro lang po ha. Again, biro lang ha. Bawal ang pikon ha. Anyway, ikaw muna kuya. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, aabot sa halos 53,000 mag-aaral ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Department of Education, mahigit 100 pampublikong paaralan ang naantala ang operasyon matapos ang moderately explosive eruption ng nasabing bulkan nitong Pebrero 19. Batay sa paunang assessment, tinatayang 85 paaralan ang maaring maapektuhan o nalalanta sa panganib dulot ng kasalukuyang alert level. Kabilang sa mga nagpatupad ng alternative learning modes, ang mga paaralan sa Canlaon City sa Negros Oriental at sa mga lungsod ng La Carlota at San Carlos sa Negros Occidental upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Binigyang diin naman ng DepEd na kanilang tiniyak na mahigpit nilang minomonitor ang epekto ng aktibidad ng bulkan sa mga paaralan, estudyante at mga kawani. Pasada Balita. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga namatay sa lumubog na MV Tricia Kirstine 3 halos isang buwan ang paglubog nito sa karagatan ng Basilan. Ito'y matapos makarecover ng panibagong bangkay ang Philippine Coast Guard sa patuloy na sinasagawang underwater operations dahilan para itaas ang death toll sa 65. Sa ngayon, 14 pa ang patuloy na nawawala habang 273 naman ang mga nakaligtas. Liwanag ng Coast Guard, nagmula panibagong bilang sa datos ng PNP Scene of the Crime Operatives sa OSOCO, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Coast Guard District Southwestern Mindanao
at sa mga apektadong pamilya na patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Pasada Balita. Imok naman ng mga opisyal ng Kalayaan, Palawan ang iba pang national government officials na bumisita sa Pag-asa Island. Ayon kay Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesman, Commodore J. Tariela, ito ang panawagan ni Kalayaan Mayor Belzazar Alindogan para makita mismo ng mga opisyal ng pamahalaan na mayroong komunidad ng Pilipino na nangangailangan ng serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong tinukoy ni Commodore Tariela na kailangan ng mga residente ang storage facility para sa kanilang mga nahuhuling mga isda. Maliban dito, inaasahan din anya ang mga residente, ang mga bangka mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Salt Feed Initiative mula sa Department of Agriculture. Nabatid na nitong Sabado ay binisita ni Senator Risa Ontiveros ang naturang isla kung saan nagdala ito ng tulong medikal para sa mga residente kasabay ng paninindigang pag-aari ng Pilipinas ang kalayaan. Pasada Balita. Muli namang sumiklab ang debate tungkol sa pagmamayari ng Sabah na kasalukuyang teritoryo ng Malaysia. Ito'y matapos ilabas ang National Mapping and Resource Information Authority ang isang updated na mapa ng Pilipinas na nagpapakita sa soberanya ng bansa sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Ngunit, nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na isang administrative tool ang bagong mapa ng bansa upang magamit sa government planning at pangangasiwa ng likas na yaman ito. Din ni Foreign Affairs spokesman Rogelio Villanueva Jr., update lang ang bagong nailambag na mapa sa naunang bersyon nito noong 2012. Dagdag pa ni Villanueva, wala pa namang plano ang pamahalaan na talakayin kasama ng Malaysia ang issue naman tungkol sa Sabah. Pasada Balita. Samantala, pinasalamatan ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pagbisita at pagbibigay ng tulong at suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinamumunoang lungsod. Sa isang Facebook post, partikular na ikinalugod ng alkalde ang pagbabahagi ng administrasyon ng 500 million pesos na Special Allotment Release Order o SARO para sa renovation ng Jesse Robredo Coliseum. Iginit ni Mayor Robredo na ngayong napondohan na ang Coliseum, may isasaayos na mga mahalagang pasilidad ng lungsod na napabayaan ng maraming taon kabilang ang Metro Naga Sports Complex at Naga City Civic Center. Kaugnay nito, pinasalamatan din ng alkalde sina Senator Kiko Pangilinan na hiningan nila ng tulong para maipadala sa Malacanang ang kanilang request at kay Executive Secretary Ralph Recto na siyang nag-asikaso sa pagbisita ng Pangulo. Pasada Balita. Oras mo na sa udyat. 25 minuto na makalipas ang 7 a.m. Oras. Kitaktakan tayo naman po'y pinalad na makakahuntahan ang bagong loklok. Tama ba yung term ko? Bagong talaga. Bagong kapanunumpa pa lamang. Nako. At dahil sa sobrang tagal, nawala sa linya. Anyway, habulin natin ha. Nasa linya na. Alright. Yun na. Ang bagong talagang director po ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Director Matibag, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, Director. Good morning po, Director Matibag. Magandang umaga po sa inyo, John, at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa at nanonood sa inyong programa. Po, kasama natin si Drew Nasino, Director. Good morning po, Ay, Director. good morning po, Drew. Salamat po sa inyong imbitasyon. Right, unang-una sa lahat, kami po magpapasalamat at congratulate ka namin dahil bagong talaga kapapanumpa pa lamang na NBA Director. Director. Opo. Right. Opo, salamat po muli. Po. Ang katanungan, ano po yung mga marching orders ninyo at mga priorities ninyo bilang bagong talagang NBA Director? Sir. Well, opo, malinaw po yung instruction po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan po ay pabalikin ang tiwala sa ating gobyerno at labanan po ang mga krimen at palakasin po lalo ang National Bureau of Investigation at proteksyonan po ang ating bansa sa lahat po ng interest ang dapat doon na po kung ano po yung dapat na interest ng ating pambayan po. Normally, Director, pasensya na. Normally po, pagka may bagong talaga, may mga bit-bit na tao yan eh. So meron po ba kayong tao at magpapatupad ba kayo ng pagbalasa?
Meron po akong meron po akong dalang tao, tatlo po. Tatlo lang po ang aking daladalang tao, no po, 2 abogado, yung pong aking kasama noon sa aking ahensya na pinunungkulan at yung pong aking executive assistant. Yun lang po. At ako po ay inirespeto at ginagalang ko po kung ano po ang organisasyong ating dadatingan at bibigyan po natin ng pagkakataon na ipakita nila ang kanilang mga kagalingan upang isiguro ko rin po ang kanilang benepisyo at mga promosyon ay magawa po na naaayon po sa mga kanilang performance po, sa merits po ng kanilang mga nagagawa po para po sa ahensya at para po sa ating bayan. Ano po. Meron po bang partikular na kaso ang ipinagbilin si Pangulong Marcos na bigyang prioridad, Director Matibag? Well, sa ngayon po, yung inutos nga po labanan ng lahat ng kriminalidad. At alam naman po natin ang pangunahing ahensya na nag-iimbestiga ng mga katiwalian at mga krimen ay ang National Bureau of Investigation. Kaya nakasalang naman na po dyan yung investigasyon tungkol po sa issue ng mga flood control. So bibigyan po natin ng pansin yan at siya po yung mga agricultural smuggling, yan po yung mga tinitingnan natin na dapat nating tutukan at yung cybercrime po na mga kadalasang nagagawa sa araw-araw ay atin din pong babantayan. Ano ho ang nakikita ho ninyo naman na pinakamalaking hamon na maaari po ninyong kaharapin sa NBI, Director? Well, alam po nyo po, lahat ng makausap at narinig ko, ang palagi pong sinasabi, outsider ka. Yun po yung hamon sa atin lagi, outsider ka at dapat nanggaling sa loob, institutionalized na kasi yung nandiyan dyan na yung mga tao. Yun naman po ay ang lagi kong ginagawa ko saan man po ako pumasok na ahensya ng gobyerno. Ako po ay nakikipagtrabaho at nakipagtulungan po sa akin pong natatnan ng mga kasama doon sa ahensya. Ano po. So, palagi ko po, yun yung isang malaking challenge internally. Pangalawa po, kung ano po yung pong ngayon na tiwala ng ating taong bayan ay kailangan po nating ibalik sa ating gobyerno kasama na po sa NBI. Kaya ang hangarin po natin ay ilapit ang taong bayan, ang NBI po sa ating pong taong bayan po. Nabanggit nyo rin lamang, yaman din lamang nabanggit nyo, Director Matibag, from the outside. Hindi rin po natin maaalis yung tanong ng netizen na from the other camp din po kayo galing, Director. Yung isa pa rin po yun sa kinukonsidera na paano ka makapag-a-adjust coming from kabilang kampo at kinuha ka ni Pangulong Marcos sa isang matinding posisyon. At Director. Unang-una po, tama po yan. Nakita ko po yan, nakarating sa akin. Ako, meron po mga term pa na tayo DDS, ganyan po. Alam niyo po, unang-una, hindi naman po dapat siguro ako husgahan kung saan yung pinanggalingan na ganyan. Ang tingnan po, ano po ang naging performance ko doon sa akin po mga dating panunungkulan. Kung kwalifikasyon po siguro, unang-unang kwalifikasyon ng direktor ng NBI ay isang abogado. Tayo po yung abogado na for 29 years. At nanungkulan na po sa maraming sangay ng ating pamahalaan. Ako po yung naging general manager ng Manila International Airport noong panahon po ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At pag tinignan nyo naman po ang aking track record doon sa panunungkulan, masasabi naman po ninyo na ang ating kakayahan ay hindi rin naman po matatawaran. Katunayan yung po yung aking background sa law enforcement. Sapagkat pag tinignan nyo po yung ni-research nyo, napakarami ko pong hinuli na illegal na drugs dyan, smuggling, human trafficking, yung mga illegal po dyan sa airport ay atin pong nilinis ng tayo nanunungkulan. Tayo rin po ay nanungkulan na presidente na Transco at eventually cabinet secretary ng dating Pangulong Duterte. At siguro po kaya tayo sinasabing galing sa kabilang kampo, ay Secretary General po tayo dati ng PDP Laban. Ako naman po, kung ano pong ibinigay sa aking mandato, ay ginagampanan ko ng buong tapang, with integrity, with transparency. So yun po yung aking naging papel dyan. Ngayon, kung tayo po yuhusgahan agad base sa dati taga-kabila, so makabilang bakod, hindi po siguro yun ang tiningnan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung kakayahan na makatulong po na magtagumpay po ang pamahalaan, na magtagumpay ang administrasyon sapagkat ang tagumpay po ng administrasyon ay tagumpay po ng bawat Pilipino at ng buong bayan po. At yun po ang aking gagawin. Tayo po ay kung ano yung dato ng NBI atin pong ipatutupad. At uulitin ko nga po, ilalapit po natin ang National Bureau of Investigation sa bawat mamamayan sa serbisyo po na kanila pong maramdaman po. At yung marching order po ng ating Pangulo na labanan ng kriminalidad ay atin pong gagawa.
So, ibig sabihin po, patutunayan nyo in short, Director Matibag, na bukod sa pagiging matibay, hindi po kayo basta-basta matitibag dyan sa NBI. Tama po ba, Director? Well, hindi po para sa sarili ko, hindi po natin papatunayan para sa sarili ko, kundi para po magkaroon po ng katuparan yung hangarin ng ating pong ahensya na isang magandang ehemplo po ng panunungkulan na naglilingkod po sa bawat pamamayan natin po. Alright. Aminado rin po ba kayo na yung sa kasabihang big shoes to fill ang inyong pwesto, Director? Opo naman, napakalaki pong pagsubok sapagkat yun na nga yung mandato kaisa-isang ahensya na premier, hindi naman kaisa-isa kundi premier agency na leading the investigation at napakarami pong kailangan imbestigahan lalo na po ngayon with the advent of technology ang hirap na pong labanan ng kriminalidad. Hindi na po sa kalye lang nangyayari yung krimen. Kahit sa loob ng bahay may nakakagawa na ng krimen through using the technology. Kaya naman po, isang hangarin ko dyan ay gawin na ma-modernize natin at maka-cope up po ang ang NBI sa nangyayari po na advent of new technologies po sa araw-araw. Alright, Director, yaman lamang, binanggit mo na rin kanina yung issue nga ng flood control, etong mga pinaghahanap ng mga otoridad na mga personalidad. Unahin na natin itong si dating Congressman Zaldico. Ang balita namin ano na kaya yung update doon sa inyong isinubmit na tama ba yung red Notice? Red notice ba yun for red notice Interpol? Yan po yung isang titingnan natin doon sa ahensya. Pagdating ko po, yung mga pinag-aanap po, hindi lamang po sa issue ng flood control. Marami po magpakaroon po ako ng technical and legal audit para po tingnan kung ano yung mga nakabindi na kaso at mga at large pa po na dapat madakip at managot po sa ating batas. So, I will hit the ground running immediately po na matutukan at mahanap po yan upang mabigyan kalinawan po yung mga katanungan sa mga kaso kanila nakaharap po. O about naman yung iba pa, yan sino to si General Bantag, sina Charlie Bantag, si Atong Ang, yes, lahat po yan. Opo, tututukan po natin lahat po yan at kailangan po kung kailangan humarap sila sa batas ay dapat po talaga nilang harapin at panagutan po ang mga kanila pong kinasasakdalan po na katatayuan po ngayon. Alright. Your indulgence, Director Matibag, medyo personal yung itatanong ko kasi total, andiyan ka na rin lang naman. Tungkol po ba sa love life yan, sir? Kasi personal, sabi po niya. Pero related naman sa trabaho po, sir. Related naman sa trabaho, hindi naman po love life. Sige po, kasi may asawa na po ako. Opo, Director, yung pagka-personal is yung katanungan, kailan po kayo inalok? Or personal po ba kayong inalok o direkta bang tumawag sa inyo si Pangulo po para ba kayo? alokin kayo dyan sa pwesto? Well, alam po ninyo, process naman po ang ating gobyerno sa pagpili ng ilalagay po. At ako naman po, katunayan, palaging hangarin ko ay makapanungkulan. Hindi po kayo maniniwala pero itong pagiging NBI po, dream job ko po ito sa totoo lang Yung maging ahente lang po, ito po, ikikwento ko po, doon ako po pumasa ng bar exam noong 1997. After 2 weeks na makapirma po ako sa Roll of Attorney, nagtungo po ako sa NBI, doon po sa tanggapan ng NBI, yan po sa Top Avenue. Pumunta po ako doon sa recruitment office nila. Sabi ko, gusto kong mag-apply na NBI. Lamang yata, nung panahon na yun, nung nag-apply ako, yung natapat na nakabantay, medyo masungit. So, sabi sa akin, hindi porke abogado ka, taga-Ateneo ka, automatic ka na. Kaya mo bang ipasa yung mga ano rito, ganyan-ganyan. O kumuha ka ng form dyan, mag-fill up ka, ganyan. So sabi ko, ba't parang ganun? Hindi yata para sa akin to. Hindi na po ako bumalik. Pero nung bata po ako, pinapangarap-pangarap ko po talaga ang law enforcement. Gusto ko po mag-PMA sana noon. Kaya lang, nung ako'y papasok na at mag-exam sa PMA, nagkaroon ako ng injury dahil sa basketball. Wala akong physical. So dream job ko po talaga na ang law para enforcement. sa'yo talaga yung pwesto na yan. Opo. Palagay ko po, God's will po, siguro po na ganun. Hindi naman po tayo nalok. Tayo po ay, sa totoo, aaminin ko naman po, matagal na rin po akong gustong makatulong sa gobyerno dahil yung po yung karir ko. Baka napansin lang po siguro tayo, baka nag-align po yung mga bituin. At kaya po tayo Talaga, sir, dito. Ano po?
Opo, Right. baka naman po ganun. May destiny talaga. Ang akala ko, Director, nung tinignan yung ano mo nakitang may hit ka sa NBI, kaya hindi ka tinanggap doon sa application mo. Awa naman ng Diyos wala naman po kami sa NBI, wala pa man noon, ano po. Nakakahiya naman na magiging headline ng NBI, meron pala tayong hit sa NBI, ano po. Opo. At kasama dyan, kasama ng Drew. Speaking of hit sa NBI, isa po yan sa gusto kong tutukan para sa publiko. Palagay ko po marami tayong kababayan na nakaka-experience, may kapangalan, nagkakaroon ng hit sa NBI. It will take 5 to 10 days bago po nila maayos yun. So iniisip ko dapat siguro ma-modernize natin, ma-address natin yun para matulungan naman natin po sa maliit na bagay na yan ng ating po mga kababayan. Actually, susumbong ko nga po sa inyo, Director Matibag. Ako, every time na kumukuha ng NBA clearance, sa dinami-dami ng pangalan, may kapangalan pa rin pala ako. Tsaka every time na kukuha ko, may hit. Oo. Hindi po ba, yun yung siguro ang pinakamaganda sa isa sa mga dapat na tutukan niyo po, Tama Director. Tama po. Opo. Kasi gusto ko pong i-modernize yan. Ngayon may papel pa. Yung jurisdiction, tinignan ko po, QR code na lang yan. Tama. Tapos printable po. So inisip ko po yan. Dahil sa unang-una po, napakarami nating overseas Filipino workers. Tinatawag natin mga bagong bayani. Hirap na hirap silang kumuha ng NBI clearance. Baka naman po doon sa maliit na pamaran, kahit nasa ang lugar sila, pwede silang makakuha. At magamit po nila ng maayos. Ano po? Tsaka Naranasan ko po rin yun nung kumuha ng NBI. Unang-una po, nung ako'y 1987 po. Pumila po ako ng napakahaba. Mayroong silya doon, bato. Hindi ko pala pwedeng galawin dahil nakapila rin po pala yung bato yun at yung silya po. Dahil kailangan ko clearance. Nagtrabaho po ako sa Jollibee noon. Kailangan po. So, ibibigay po natin sa taong bayan yan. Tutulungan po natin Good sila. dyan, good. Dapat mabawasan na rin kung hanggat maaari yung pila. Mawala na rin yung mga pila, di ba, Director? Opo. Tama po kasi the more na may human contact po, doon po nagkakaroon nagtatry po doon ng illegal at mga corruption Doon po nagkakaroon ng mga picture Alright. So sa maliit na bagay na po yan, isa pong pamamaraan para yung ating pong NBI mailapit po natin sa taong bayan po. Alright. Nasa inyo pong pagkakataon, Director Matibag, baka may karagdagan pa po kayo mensahe na hindi namin na itanong sa inyo. Go ahead, sir. Panawagan po sa ating mga kababayan, Director. Unang-una po, ako po'y nananawagan na bigyan po natin ng pagkakataon ng ating gobyerno, ang NBI po, na ipakita na ang aming pong panunungkulan ay para po sa kaiihan at kagandahan po ng ating bayan. Pangalawa po, ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-bureau, mga taga-NBI na malugod akong tinatanggap kahit na ako'y outsider. Hindi ko po nabanggit si Director Lito Magno, kaibigan ko po yan mula college po. Kami po ay magkaskwela. Siya po ay senior ko. At nung ako po ay general manager ng airport, siya po ang head ng NBI to na naka-detail po sa airport. Kaya magkakaroon po kami ng magandang working relationship. At yun din po yung panawagan ko po sa ating pong lahat. Ano po. At sa inyo po, ng mga taga-media, nakikiusap po ako na suportahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami sa aming pong hangarin ng National Bureau of Investigation ay mapalapit sa ating mga mamamayan at mapaglingkuran po na ayon po sa mandatong ibinigay po sa amin ng batas po. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Good luck, sir. Ingat. Good morning po. Salamat sa pagkakataon. Good morning po at salamat Good luck po. Salamat po. Director, Thank you. salamat. Alright. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan ng bagong loklok ang Bagong talaga. kapanunumpapalamang NBI Director Melvin Matibag. Pasada Balita. Ano yun? Hindi matibag at hindi natibag. Kwento ko lang bago tayo magpaalam. Yung nangyaring hit sa akin, alam mo? Yung sa kabuuan ng pangalan ko, may kaparehong kapareho. Kala ko nga ma-arresto. Alam mo kung ano? Illegal drugs, kuyang. Ang kaso. Ang bigat. Ang matindi, hindi siya sachet, mukhang bulto. Ang tindi. mukhang Nobel pa nga eh. Palagay ko hindi lang aresto Diba? ang aabot. Kaya natakot ako kasi sabi ko, sir, sigurado po ba kayo? Kasi sa dinami-dami ng pangalan sa buong Pilipinas, pati middle initial, kuha. Pati yung The Junior, kuha. Ang matindi, nung sinabi sa akin, sir, mawalang galang, baka pwedeng malaman ko naman kung ano yung kaso na yan. Kasi talaga ayaw mawala sa computer yung hit gumaganon eh. Sir, illegal drugs. Ha? Sachet, tingi-tingi. Di sir, bulto eh. Sige sir, ganito. Buti na lang, hindi pati birthday, hindi naman na ano yung birthday. Hindi nga eh. Ito pa ang maganda. Doon ako naisalba. Sir, saan nangyari yan? Bacood, Santa Mesa. Sir, kahit kailan hindi ako natira ng Bacood, Santa Mesa. Napadpad lang ako yan nung napunta ako ng PUP Santa Mesa. Pero just the same, every time nakukuha ko ng NBA clearance, lumalabas yung hit. Hindi ko alam kasi siguro
After 10 years Siguro pa ako din, nakakakuha. maganda naman yung ano ni Director. Tama, kasi yun ang pinakailangan ng ordinaryong Dapat tao, talaga, yung NBI mapa- clearance, kapabilis. Pwede ba sa cellphone na lang? Why not? Diba? QR code QR code na diba? lang, diba? Kahit nasaan ka, Oo. baka pwede. Kasi una, yung NBI lumipat na, di ba? Mm. Sa ibang wala na sa Manila, Correct. doon na sa Pasay. Mm. Layo, Layo layo na. Hindi talaga biro yung pila. Totoo Diba? yan, totoo. Napakatindi ng pila. Nga ba, pang blockbuster yung pila. Tapos para sabihin sa'yo, cut off. Balik ka next week. Ay nako, Peanut. Oras mo na sa udyat. 47 minutes after 7 a.m. Sa pagpapatuloy na ating balitaan, nag-uugat sa malalang social media addiction ang tumataas sa suicidal tendencies ng mga kabataan sa Pilipinas. Ayon kay Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, kabilang sa mga dahilan nito ang mga kaso ng cyberbullying, distorted online body image, rage baiting at dopamine addiction. Unang-una, kailangan daw ng mas eksaktong batas. Yan naman na pag-usapan na sa LEDAC. Nagkaroon na rin ng hearing yan kila Senator Robin, saka Senator Tulfo. Inaayos na sa Kongreso at saka sa Senado yung ipropose na batas. At saka si Presidente mismo nagsabi, linisin na natin yung social media. So habang hinihintay naman yung batas, ako naman bilang DICT Secretary, nakipag-usap na ako kay Meta. Ang binabantayan namin yung specific content. Pagka may nakita po kayo na bawal na content na makakasakit sa kabataan, kababaihan, kasinungalingan, financial scam, meron po kaming action line yung 1326 at dict.gov.ph. Yan naman po ang tinig ni DICT Secretary Henry Aguda sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa maaaring hindi maabot ng bansa ang target nitong 70% digital payment conversion. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., bagamat ongoing, ang digitalization maaaring lumagpas pa ng 2028 bago maabot ng bansa ang target nito, bunsod ng mabagal na proseso at pagdami ng panganib ukol sa cybersecurity. Patay sa Philippine Development Plan, target ng BSP na gawing 60 hanggang 70% ang kabuuang dami ng retail payments sa 2028. Una rito, iniulat ni BSP Deputy Governor Lynn Javier na tinatayang 76% ng halaga ng pananalapi ang nawala sa unang kalahati ng 2025 dahil sa tinatawag na financial fraud. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang isang lalaki matapos sa pagbabarilin ng tangkain nitong pasukin ang pag-aaring Mar-a-Lago Resort o Mar-a-Lago Residence ni US President Donald Trump sa West Palm Beach, Florida. Nabatid na nasa Washington, D.C. si Trump nang maganap ang insidente. Ayon kay Palm Beach County Sheriff Rick Bradshaw, armado ng shotgun ang suspect. Kaya't agad na rumesponde ang mga otoridad dahil upang barilin ng lalaki na agad na itong ikinamatay. Abang wala namang napaulat na nasaktan sa mga opisyal. Sa kasalukuyan wala pang karagdagang impormasyon hinggil sa motibo ng suspect. Abang na-turn over na rin ang kaso sa Federal Bureau of Investigation. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay Anjo Riñon. Magandang umaga Kuyang John at Kuyang Drew. Narito na ang balitang pampalakasan sa Pasada Balita. Muling nabuhay ang pag-asang matutuloy ang rematch ni undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Naniniwala si Mayweather na may ibubuga pa ito sa boxing kahit 9 na taon na nakalipas mula nang ito ay magretiro noong 2017. Sa ngayon, hindi pa pinapanan ang posibleng makakalaban ni Mayweather pero usap-usapan na sa social media ang posibleng pagtutuos nila ni dating Senador Manny Pacquiao. Kaugnay nito, wala pang statement ang pambansang kamao ukol sa pagbabalik ng kapwa-boksingero. Samantala, sasabak din si Pacquiao sa isang exhibition fight laban kay dating light welterweight world champion Ruslan Provodnikov sa Abril 18.
At yan ang balitang pampalakasan sa Pasada Balita. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. O, galaw-galaw po muna tayo, ha? Galaw-galaw exercise. Galaw-galaw, baka pumanaw. Matindi. Dahil alam nyo po ba na habang tumatanda, unti-unting humihina ang ating mga buto. Batay sa mga pag-aaral, nagsisimula ang bone loss sa edad na 30 pataas at mas mabilis din itong nangyayari sa mga kulang sa calcium, vitamin D at kulang sa physical activity. Tinatawag ding silent disease ang osteoporosis dahil kadalasan malalaman mo lang na mayroon ka nito kapag nabalian ka ng buto. Yan. Pero ang magandang balita, maiiwasan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at healthy lifestyle. Ayon sa mga eksperto, ang calcium ang pangunahing sangkap ng malusog na buto, kaya naman inirekomenda nila na uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng keso, malunggay, pati tofu at pati dilis. Okwa, bukod dyan, ugaliing mag-ehersisyo at magpaaraw sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga ng 10 hanggang 15 minuto dahil ang sikat ng araw sa umaga ay natural source ng vitamin D na tumutulong sumipsip at mag-absorb ng calcium. Pasada Naalala ko Balita. tuloy yung katanungan, Kuyang Drew, na kung paano matulog ang kuba. Siyempre, nakapikit. Alam ko na. Showbiz Update! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ayan, sigurado yan. Ito, Sigurado. ibang klase to. Alamin natin ang Showbiz Update mula kay Mahilig sa Bato! Ha? Mahilig kay Ding! Oo, kasi Adar na yung ano niya. Gets Alam mo? ko sa bird. Okay. Mula kay Bini! Binibigote nga tuwan. Para sa aking balitang showbiz, na natiling tikom ang bibig na aktor na si Derek Ramsey tungkol sa mga banat na strange wife niya na si Ellen Adarna. Ito'y kasunod ng mga revelasyon ni Ellen nitong weekend tungkol sa pagsusustento nito sa kanilang anak na si Lily. Nang tanungin tungkol sa issue, ang tugon lamang ng aktor ay, "I'm sorry but I will not engage. If this brings her peace, so be it." Matatanda ang pinabulaanan ni Ellen ang pahayag ng veteranang showbiz columnist na si Christopher Mina Good Provider umano si Derek sa kanilang anak. Bukod dito, ikinumpara rin ni Ellen si Derek sa isa pang ex nito, ang aktor na si John Lloyd Cruz na ama ng kanyang panganay na anak na si Elias. Ibinunyag din na aktres na hinamon ni Derek ng suntukan si JL, ngunit hindi na ito pinatulan pa ni John Lloyd. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa ating pang good news, sinilunsad na ng Department of Environment and Natural Resources ang Sustainable Forest Land Management Agreement o SFLMA na naglalayong protektahan ng kagubatan habang bumubuo ng green jobs at climate resilient livelihood opportunity sa mga komunidad sa kabundukan. Ayon sa DNR, layunin ng reforma na magbigay insentibo sa mga kasosyo na panatilihin ang forest cover, ibalik ang mga nasirang lupain at protektahan ang ecosystem na nagpapagaan ng mga baha o ibig sabihin bilang proteksyon sa baha, pagguho ng lupa at tagtuyot. Layunin din ng reforma na hikayatin ang mga investor na maglagak ng sustainable business tulad ng mga sakahan at ecotourism sites sa pamagitan ng mas mahabang forest management rights. Bukod dito, pinalalakas din ng SFLMA ang pagprotekta sa kapaligiran sa pamagitan ng assisted natural regeneration, forest plantation at mga ecotourism zone upang maibalik ang mga nasirang tanawin at palawakin ng biodiversity habitats. Pasada Balita. Ako babatiin? Ha? Teka lang, batiin ko lang, bagong kasal. Sino? Si Mark Jean Macalalan. Ay, oo. Tsaka si Rose Ann. Kapusong Mark, pasensya na ha, hindi kami nakapunta ha. Pasensya na. Kasi hindi kami imbitado.
Congratulations and best wishes kay Mr. and Mrs. Mark Makalalad. Galing dito yun, di ba? Si Mark. Malaking tao yun, di ba? Umama yun. 6'2". Oh, 6'2". 6'2 ang first name niya yata, ano? Ha? 6'2 ang first name niya? 6'2". Alam ko 9'2". 9'2 Congrats pare, congrats sa kapuso. Alright, may inyo ang Monday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunan, Karambola! Oras! Uy, kalahating minuto pa bago mag-alas 8 ng morning. Ingat! Happy weekend! Wow! Pasada Balita.